So, hi all life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon pag-uusapan natin particularly ang episode 62 ng EDC kung saan grabe ang tindi ng aminan and super kilig naman talaga, lalo na sa mga nakasubaybay sa EDC. Pero guys, may problema ang iilan. Hala, bakit naman hindi daw suot ang promise ring? Nako, isa to sa mga problematic eh. Isa to sa mga pinoproblema ng mga fans talaga kapag may promise ring ang love team or katulad ng EDC, 'di ba? Hahanapin at hanapin talaga ng ibang mga fans 'yan bagkus na intindihin or lawakan yung pag-iisip or alam mo yun, hindi magduda, hindi talaga maiwasan yung iba magdududa talaga. Umabot na nga ng episode 62, ang EDC, may duda pa rin sila, hindi pa rin sila kontento or hindi pa rin sapat. Yung mga ginagawa at nakikita nila kasi ang batayan nila is promise ring talaga. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang atin na vlog. Kalinga Prab, syempre, maraming salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalinga Reactors. So, ngayon guys, isa sa mga pinoproblema ng mga ilang fans ngayon, lalo na sa EDC, is napansin nga talaga nila yung mga first 30 minutes or 45 minutes sa episode na to, hindi nga suot ni Baby Viancy ang kanyang promise ring. Hala, bakit? Ay, grabe kayo, mga matang lawin, ganon. So, this is it. Mga bandang huli naman, nasuot naman na niya, 'di ba? So, ito naman ang babanggitin ko ngayon dito is mga posibleng rason kung bakit hindi niya suot. Sa araw na yon kasi, baka madami siyang ginagawa sa bahay niya, given na yung may sakit yung mama niya, mga kapatid niya. So, malamang marami siyang ginagawa. Baka naglilinis ng CR, naliligo, naglalaba, naghuhugas ng pinggan, yung mga ganyang gawain, talagang kailangan mo tanggalin yung singsing dahil baka mawala, 'di ba? Parte yan sa pag-iingat ng singsing ang pagtanggal, lalo na kapag alam mong delikado, baka mahulog, o 'di ba? Kapag nahulog, kapag na-flush yan sa bowl ng CR, 'di ba? Wala na. Mas lalo kayong magugulat diyan. Mas lalo kayong mainis, mas lalo kayong mabubuisit kung malaman yung mawawala yung singsing. So intindihin natin at magiging masaya na lang na sa bandang huli nasuot naman. So ibig sabihin hindi nawala. So baka may mga ginagawa lang siya at ayun, nahubad niya yung singsing and then puntong dumating naman din sila Kalinga Prab. So, ayun, hindi na niya nasuot yung singsing. Pero lagi ko napapansin kay Viancy talaga, lagi niyang suot yung singsing na yan. Kasi yung singsing na yan, hindi yan basta-basta yung singsing na yan. Nakaukit dyan yung kanilang pagmamahalan, sumpaan, ayay, mga promises, ganon. So, talagang iniingat-ingatan ni Viancy yan. Okay? So, sana naman ay intindihin natin at isipin natin yung mga posibleng rason kung bakit hindi nasuot ni Viancy. Ganon. Hindi yung magduda tayo agad kay Viancy, magduda kayo agad sa dalawa na walang patutunguhan ang dalawang ito for love team lang, so on and so forth. Ganon. Broken-hearted kayo agad. Intindihin natin na sa araw na yon baka marami siyang ginagawa. Well, hindi ko naman masisisi yung iba talaga dahil yung iba ginagawa talagang big deal ang promise ring. Nako, alam nyo guys, ang singsing or ang promise ring is simbolo ng kanilang pagmamahalan. Or kumbaga nakaukit din dyan kung ano man mga pangako ni Papa Ed sa singsing na yon. So, sobrang mahalaga yung singsing na yon sa kanilang dalawa. Given naman na iniingatan talaga ni Viancy yan. Kailan yun binigay, diba? Hanggang ngayon andyan pa din naman. So, iniingatan niya yon. Kasi kung hindi niya iniingatan yan, matagal na niyang nawala. Lalo na parang maluwag sa kanya yung singsing na yan kapag may gagawin siyang mga nababasa ng tubig, gumagamit siyang sabon. Lalo na sa pagligo, kailangan tanggalin yan dahil mahuhulog or matatanggal talaga yan. Kasi madulas yan diba? So, ngayon, yun yung mga posibleng rason. Pangalawa guys, alam nyo yun, dapat na tayo, graduate na tayo sa mga pagdududa na ganyan. Dapat lalo na kayo, mga sulit, mga nasubaybayan yung itong dalawa na to. And alam nyo naman kung anong atake ng dalawa na to. Very low-key lang talaga. Very, yung mysterious ang atake ng dalawa.
Pero hindi naman ibig sabihin na hindi totoo yung mga binibitawan nila na sinasabi, tulad ng sinasabi ni Kalinga Pido na mahal niya si Beyonce, naniniwala ako doon. And same with Beyonce na gusto niya si Kalinga Pido, naniniwala din ako doon. Pero yung iba nagdududa na dahil nakita nila hindi suot ang promise ring. Ang promise ring, hindi yan talaga. Yung iba nga, yung ibang mga mag-asawa nga, still matatag kahit yung wedding ring nila nawawala, 'di ba? Napupunta kung saan-saan, hindi na nila mahanap, hindi na nila makita, nawawala nga. So still going strong pa din naman sila. Ang singsing is ano lang yan, material na bagay lang yan. Pwedeng palitan yan kung sakaling mang mawala eh. Pero pasalamat tayo, hindi nga yan nawala. Inaalagaan at iniingatan yan ni Beyonce. Kaya kalma lang dapat. Kaya nga maging kampante tayo at maniwala sa kanilang dalawa at huwag tayo masyadong demanding, di ba? Hindi man naniniwala ako na hindi man na nakabase yung kanilang pagmamahal at nararamdaman dahil sa singsing na yan, di ba? Simbolo lang yan. Pero hindi ibig sabihin na yun talaga yung pinaka iniingat-ingatan, yun talagang alam mo yun, iniingatan nila yun, pero may sa mga mag-asawa nga wedding ring mawawala pa nga 'di ba? Pero yung promise ring na yan, iniingat-ingatan talaga ni Beyonce yan. Kaya pagpapasensyahan niyo naman si Beyonce, huwag naman masyadong i-bash at masyadong harsh kayo kay Beyonce dahil lang sa hindi nasuot yung yung promise ring. Baka nga nakaligtaan lang ng very very light. It's because marami siyang ginawa sa araw na yon and hinubad niya yon temporarily kasi kailangan. Dahil baka mawala, 'di ba? Kasi kapag mawala 'yan, sasabihin niyo naman hindi kasi iniingatan, 'di ba? Bakit kasi may ginagawa, sinusuot-suot pa din, ganoon. Dapat hinuhubad, 'di ba? Hindi na alam tuloy ni Beyonce kung saan siya lulugar. So, naniniwala ako na sa araw na 'yon, masyadong na busy si Beyonce din kasi nga may sakit yung mama at mga kapatid niya. So, siya lahat yung may gawa, and then ayun, baka na nakalimutan niya yung nahubad niya yung singsing and then hindi niya nasuot. Pero it doesn't mean na baliwala yung mga inaamin nila sa episode 62 na yan. Okay, kalma. Kasi si Kalinga Pido ko sakali mawawala yung singsing na yan, pwede niyang bilhin kahit 5 pa, 10. Oo, hindi yan, biro, totoo yan. Kaya sa mga sulit dyan, naturingan tayong sulit naturingan kayong sulit diba? So, dapat magtiwala tayo sa kung ano man ang nila sinasabi. Yun yung yun yung pinaka-importante, diba? Si Ido naman makikita mo naman sa kanya na this time talagang he's looking for someone na this is it, ito na yun, she deserves a true love naman, diba? And si Beyonce ay ang swerte ni Kalinga Pido kay Beyonce, bukod na maganda, mabait, andun naman yung talagang responsable, no? And syempre malaki ang pangarap sa buhay, mapagmahal sa pamilya and supportive. So isa yun sa mga talagang magandang tinitingnan ni Kalinga Pido sa isang babae na talagang kinukonsider niya na magiging girlfriend niya in the future, at walang iba kundi si Beyonce yon. So ngayon guys, huwag na kayong maghalala dahil hindi naman nawala yung singsing. Isipin kasi nating mabuti, lawakan natin yung pag-intindi na baka nga may mga posibleng rason kung bakit hindi niya nasuot sa mga unang minuto ng vlogs, di ba? Hindi agad-agad ay mag-jump at husgahan yung kanilang pagkatao. Grabe naman yarn, 'di ba? So kalma lang. Kasi yung singsing is lang yan, material na bagay lang yan, pero yung pagmamahal nila andyan, totoo, seryoso si Kalinga Pido, lalo na si Beyonce, naniniwala din ako na andun din yun. Kumbaga ang masasabi ko sa EDSA ngayon is na sila, MU, may mutual understanding na sila, 'di ba? So, let's wait and see kung hanggang saan abot ang kanilang pagmamahala na ito. Panigurado naman si Kalinga Pido is talagang hindi to basta-basta susuko kapag as long as hindi sasabihin ni Beyonce na suko ka na, wala ka ng pag-asa. May pag-asa guys, kaya yun yung panghahawakan natin. Huwag tayong nega, okay?